si Mima Alicia nyo at nagbabalik ulit para sa ating panibagong video. So ito na nga po guys. Pinag-isipan ko pa talaga kung i-reveal ko to, pero I think kailangan nyo tong malaman. So ito na nga po guys, i-reveal natin yung pinaka-darkest secret ni Maharlika na ginawa niya sa kanyang asawang Amerikanong itim. So ito na nga po guys, sa totoo lang ha, malaking pasabog to. Kasi nagmamalinis si Maharlika dito sa social media, 'di ba? Pero sa gitna at sa likod, harap, tagilid ng kanyang pagmamalinis, putang ina, meron siyang ginawang kasalanan na hindi ko alam kung ngayon nabigyan na ng hustisya. Hindi to gawain ng mga Pilipino. Diyos ko po, guys, tataas yung balahibo nyo dito. Ganito po kasama si Maharlika. Anyway, itong revelation natin na to, actually, I have a photocopy. Yan, guys. Meron tayong photocopy ng, autopsy ng kanyang asawa. Meron tayong photocopy, hindi po ako nagsisinungaling, kasi meron pong nag-send sa akin na unanimous ang pangalan. Okay, kwento ko muna sa inyo, guys, bago natin i-reveal yung nakasulat sa papel na yan, kung ano nga ba yung mga nangyari. May nag-email sa akin, hindi ko din alam kung paano niya nakuha yung email ko. Yan yung paglilinaw ko sa inyo. Maybe sa aking social media, pero in-email niya nga ako. Nakalagay sa spam message. Yung spam message na email sa akin noong November 3 pa po, eksaktong petsa. November 3 ako binigyan ng email nun. Pero hindi ko binasa, hindi ko naman kasi nakita kasi nasa spam. Kasi kapag natural email lang yan, magpa-pop up, 'di ba, sa Gmail mo. Kaso hindi, nasa spam siya. Tapos ang pangalan ng email, Unanimous. So ngayon nga po guys, dahil nga mayroon akong hinahanap na email, syempre hindi pa sa akin nag-i-email yung sa ko, yung sa silver play button ko, kala ko darating na, hindi pa pala. So mag-unboxing tayo guys no ng ating silver play button. So hinahanap ko yung email ng UPS sa akin kung kailan nga yung dating yung tracking. Tapos guys, hindi ko inaasahan tong pangyayaring to. Binuksan ko yung spam. Tapos ito yung tumambad sa akin. Alam nyo ba guys, itong si Maharlika ay graduate pala ng nursing. Kwento ko muna sa inyo si Maharlika graduate pala ng nursing dito sa Pilipinas. Nagtrabaho itong si Maharlika according dito sa email. Tapos may mga picture na sinend sa akin. Yung unanimous messenger na to, 'di ba? Itong unanimous lover natin, hindi ko alam kung bakit niya nga sa akin sinend Itong si Maharlika, graduate pala ng nursing sa bansang Pilipinas. Taong year 2007 or 2010, kasi may nakalagay doon 2007 na 2010. Babasahin ko na lang sa inyo mamaya or papakita ko kung this is the time, kailangan nating i-reveal natin. Noong taong 2007 or 2010, si Maharlika lumipad ng ibang bansa. Nagtrabaho siya bilang caregiver, domestic helper. Wala namang masama guys, kung mag-domestic helper ka, kahit ikaw ay graduate ng nursing, tapos pagdating mo doon, taga-alaga ka ng matanda, there's nothing wrong with that. Kasi marangal yung trabaho na yon. Ang problema dito guys, gustong maging US citizen itong si Maharlika. So ngayon, yung inaalagaan niyang 57 years old na matanda, nanligaw sa kanya. Nanligaw kay Maharlika. And then eventually, nagpakasal sila. So, that's why meron siyang tawag dito, US citizen. Yan. Hindi ko alam kung ano yun kasi di pa naman ako nakapunta ng ibang bansa. According lang po sa unanimous messenger na nag-message sa akin. So, yung mga picture na sinend niya sa akin, pinrint out ko. Nandito nga guys, hindi ako nagsisinungaling sa inyo. Nandito pinrint out ko. Nandito, mahaba, makapal ito. Pag inisa-isa natin to, hindi ko pa to hindi ko pa nakita lahat ng picture na to. Pero yung autopsy lang po. Bago tayo pumunta sa autopsy, ito yung nangyari. Yung asawa niya, nagkaroon sila, hindi daw talaga, kasi according to sa unanimous lovers na nag-send sa atin, nagkaroon ng anak, itong si Maharlika. Kasi nung lumipad siya, doon sa ibang bansa bilang domestic helper, bata-bata pa naman, itong si Maharlika. So, najuntis ang lola nyo. So, nung najuntis ang lola nyo, and
pagkatapos niya nang makuha yung mission niya eh. Kaya gusto din atang humanap ng matigas na hotdog at hindi na malumanay, malamtay na hotdog itong si Maharlika. Alam niyo kung anong ginawa niya sa kanyang asawa? Nilason niya. Nakalagay dito sa autopsy. Nilason niya ang kanyang asawa. At ito yung malala dito, guys, kasi siya yung nag-aalaga sa kanyang asawa, 'di ba? Inaalagaan niya itong kanyang asawa. Ito yung mas nakakaiyak dito, yung masaklap dito. Hindi man lang nabigyan ng hustisya itong pagkategi ng kanyang asawa. Alam niyo kung bakit hindi nabigyan ng hustisya, guys? Kasi actually nireklamo itong si Maharlika ng tawag dito, ng pamilya ng lalaki. Pero dahil nga meron silang anak at 4 years old pa lang during that time, kasi 'di ba 57 itong matanda, namatay mga 60, 61, 62, basta ganun. After 4 years nga po, guys, compute nyo na lang, nategi nga itong asawa at lumabas sa autopsy na nilason. So sino pa ba yung maglalason doon? Si Maharlika, kasi siya lang naman yung nag-aalaga doon eh. At saka nurse. May pinag-aralan itong si Maharlika. Diyot, diba, inamils ka, nanggigigil ako sa'yo, hindi gawain ng Pilipino yung ganun. Diba? Tapos yung pangalawa niyang asawa ngayon, ewan ko kung sila pa, kasi according lang din dito sa unanimous na to, pinipirahan niya. Kasi sa damakmak pala yung nakapatong na kaso sa kanya ngayon. Pinipirahan niya yung pangalawa niyang asawa. So going back dito sa kanyang first na asawa, kinasuhan siya ng pamilya ng lalaki, ng Black American. Ang problema nga lang dito, hindi itinuloy yung kaso kasi meron silang anak. Meron silang anak na na lalaki. So yung kulay ng lalaki kayo manggi. Hindi naman totally black, hindi din totally white. Parang putis Pilipino. Putis Pilipino nga kasi black and white. Ano pa bang labas nun? Di moreno. Diba? So itong kanilang anak na lalaki, hindi pa din nasasagot yung mga tanong na tinatanong ng anak niyang lalaki sa kanya kung nasaan yung tatay. At hindi ko din alam kung nasa poder pa ni Maharlika or nag-asawa na. Kasi hanggang doon lang naman yung kwento sa akin ng ng unanimous lovers natin. Sa totoo lang, guys, wala akong balak halukayin itong buhay ni Maharlika. Pero nandito sa papel na to, ipapakita ko sa inyo soon. Siguro this is not the right time para i-reveal ko muna yung autopsy ng kanyang asawa. Kasi nakalagay din doon kung ano yung pangalan ng kanyang first na asawa, kung kailan namatay, anong hospital, ano yung gamot na ginamit para itegi itong kanyang asawa. Pero guys, yung pinaka-overall concept lang natin dito, yung pinaka-main objective lang natin dito sa sinasabi natin ngayon is, putang ina ka, bakit mo ginawa yun? Tapos ngayon, nagmamalinis ka. Diba? So, sobrang linis mo, hayop ka, ikaw pala tong merong sandamakmak na baho na itinatago. Hindi ka ba nahihiya nun? Ha? Hindi ka nahihiya nun? Well, kung gusto niya akong kasuhan, dahil kung sa paningin niya, paninirang puri, yan, haharapin ko. Haharapin ko, guys. Hindi ko aatrasan yan, haharapin ko itong kaso kung kakasuhan niya man ako. Hindi ko yan naatrasan. Kahit saan po kami magkita, papalag ako. Kasi yan naman yung sinabi sa akin ng unanimous lovers na nag-email sa atin noong November 3 pa. Tangina ka, Maharlika, pati ba naman, tas guys, meron nakita sa autopsy na kinukurot yung bakas ng kuko, yung parang bakas ng pambubugbog. Syempre, di ba, ugod-ugod na yung tao. Hindi ko nga alam kung paano sila nagjarjaran eh. Diba, hindi ko din alam kung paano sila nagjarjaran. Diba, kasi matandahan na. Or baka pwedeng nagpaano sila, nagpa-IVF, basta yung kumukuha na lang cells sa matanda at kukuha ng cells dito sa babae. Pwedeng ganun. Pero, yun lang yung malalaman ko, nagkaanak, itong si Maharlika, dito sa isang Black American. Diba? Kaya siya nakakuha ng citizen visa. Alam nyo guys, nalulungkot ako nung nakita ko tong balitang to. Kasi yung mga gatong balita, hindi na to sinasa publiko. Pero guys, syempre, di ba masyado nang nagmamalinis itong si Maharlika? To the point, akala mo wala siyang bahid ng kasalanan. Hindi naman ata pwede yun. Ngayon, itong nakita kong katarantaduhan na ginawa niya,
Isa lang yung masasabi ko, dapat kasuhan to eh. Dapat magkaroon ng action yung pamilya. Huwag kayong titigil. Di ba? Kahit may anak sila, hindi pwede na hayaan nyo lang kasi although sabihin na lang natin na matanda na and baka time niya na, pero hindi ito pwede nakalagay sa autopsy. Nakalagay sa autopsy, guys, na yung Diyosawa niya ay nilason. Tapos guys, siguro sa susunod na content natin, sasabihin natin kung ano yung gamot na ginamit. Kasi magugulat din kayo guys. So isa-isahin natin to para malaman. Pero yung punto ko lang dito guys, jutang inina ka, bakit mo ginawa yun? Diba? Tapos ngayon yung mga katarantaduhan mo, lumalala, pumasok, di ba, from nurse to politics? Ang inang yan. Di ba? Grabe. Anyway, ayan, trip niya sa buhay niyang pumasok dito sa usaping politika. Pero ang akin lang naman dito kasi guys, bakit niya ginawa yung mga bagay na ganito? Na hindi makatao talaga guys. Promise, ang baboy. Pinapahiya mo yung Pilipino dyan. Pinapahiya mo yung mga kapwa natin Pilipino na gold digger ka. Sko po. Tapos pag nakuha mo na yung gusto mo, lalasunin mo. Sko po guys. Yung unang bahay din pala guys ni Maharlika, actually babalikan ko pa tong email sa akin ni Unanimous Lover natin. Yung pinakaunang email niya sa akin, may bahay pala, binigyan pala ng house and lot itong si Maharlika. Actually, meron din akong papers. Ewan ko kung na-print out ko ba, kasi lahat naman kasi ng papel na sinend sa akin ng Unanimous Messenger Lover natin, pinrint out ko. Parang may nakita akong dun eh, yung about sa ng bahay, yung sa pagbili. Basta may papeles, ipapakita ko sa inyo soonest kapag kailangan ng i-reveal ko. Hindi po tayo fake news dito. Meron po talaga. So, yun lang. Hoping sana na tigil-tigilan na ni Maharlika ang kanyang paninira kasi nga mas may kasiraan pa siya. 'Di ba? So, madami-dami to. Madami-dami to, guys. Pati yung yung bahay nila dito sa Manila, madami din palang gamit na naiwan itong si Claire Eden Contreras aka Maharlika. So, i-reveal natin yung mga pictures soonest kapag kailangan ng i-reveal. Kapag hinanapan niya ako, nasaan yung ebidensya mo? Sige nga, ilabas mo nga. Ilalabas natin yan, guys. Don't worry. Trust me, guys. Ilalabas natin yan kapag sinabi ni Maharlika na sige nga, ilabas mo nga yung dokumento kung hindi ka nagsisinungaling. So, hinahamon kita, Maharlika, totoo ba itong sinend sa akin ng Unanimous Lover, Unanimous Messenger natin about sa asawa mo? Totoo ba na tinegi mo? Kasi may autopsy, guys, pati pangalan ng asawa niya nandito. 'Di ba? Ano kala niya sa akin? Magsasalita ako nang walang sapat na ebidensya? Nako, sinasabi ko sa iyo, Maharlika, baguhin mo estilo mo kasi nako, 'di ba? Akala mo ikaw lang yung magaling. Akala mo ikaw lang yung marunong. Akala mo ikaw lang. 'Di ba? Akala mo lang 'yun. So anyway, it's me again, guys, si Mima Alicia nyo at ang babalik ulit para sa ating panibagong video.